Isipin mong lumabas ka mula sa iyong bahay ngayong gabi at maramdaman ang hindi inaasahang pagbabago sa hangin, isang pakiramdam ng kaliwanagan, isang bigat na nawawala mula sa iyong balikat. Kakagawa mo lang ng isang sinaunang ritual, isang makapangyarihang gawain. Sa isang simpleng hakbang, ang pagbuhos ng suka sa iyong pintuan, kinontrol mo na ang iyong kapalaran. Sa Pilipinas, ang ritual na ito ay hindi lamang isang pamahiin. Ito ay isang tradisyon na ipinamamana para pawiin ang malas at mag-imbita ng bagong enerhiya sa iyong buhay. Ngunit ngayong gabi, taglay nito ang kapangyarihang magbago ng lahat para sa iyo. Handa ka na bang alisin ang malas na matagal nang nakatambay sa iyong pintuan? Mag-umpisa na tayo. Para sa marami, ang bigat ng malas ay tila hindi nakikita, ngunit ang presensya nito ay hindi matatanggi. Lumalabas ito sa mga sirang relasyon, mga pagkakataong nawawala, o mga sandali na parang walang bagay na tumatama sa tamang direksyon. Ngunit narito ang sikreto, ang malas ay hindi kailangang manatili. Sa kulturang Pilipino, palagi nating pinaniniwalaan na ang enerhiya sa paligid ng ating mga tahanan ay maaaring magsilbing salamin ng ating buhay. Kung ang iyong pintuan ay tila mabigat, maaaring may hawak itong hindi nararapat. Ngunit ngayong gabi, mayroon kang pagkakataon upang i-reset ang enerhiyang iyon. Sa pamamagitan ng isang simpleng ngunit makapangyarihang ritual, maaari mong linisin ang mga negatibong puwersa sa iyong paligid at magbigay ng espasyo para sa mga bagong oportunidad, kaligayahan, at kasaganaan. Hindi lang ito tungkol sa paglilinis, ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong buhay. Ang kailangan mo lamang ay kaunting suka at malalim na paniniwala sa kapangyarihan ng muling pagsisimula. Handa ka na bang magsimula sa isang bagong simula? Pag-unawa sa malas sa kulturang Pilipino. Ang malas o malas ay isang konsepto na malalim na nakatanim sa kulturang Pilipino. Ito ay isang bagay na maaaring makaapekto hindi lamang sa mga individual kundi pati na rin sa buong pamilya, komunidad at maging sa mga negosyo. Bagamat hindi natin ito palaging nakikita sa ating mga mata, ang mga epekto nito ay madalas na nararamdaman, maaaring sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang kamalasan, patuloy na kabiguan, o sunod-sunod na hindi magandang pangyayari na tila nauurong at nawawala sa kontrol. Sa lipunang Pilipino, matibay ang paniniwala na ang ilang mga enerhiya, mga negatibong enerhiya, ay maaaring kumapit sa iyong buhay, nakaapekto sa iyong swerte, at humaharang sa iyong kasaganaan. Madalas na humihingi ang mga Pilipino ng tulong mula sa iba't ibang pamahiin at ritual upang itaboy ang mga hindi nakikitang puwersang ito. Mula sa mga pamahiin na ipinasapasa mula sa mga ninuno, hanggang sa mga banal na panalangin at mga bagay, itinuturing ang mga praksis na ito bilang makapangyarihang kasangkapan upang mapalaya mula sa malas at maibalik ang pagkakaisa. May ilang naniniwala na ang ilang mga hakbang, tulad ng paglalagay ng lumang walis sa isang sulok ng kwarto o pagsisindi ng kandila sa tamang oras, ay makakapag-alis ng negatibong enerhiya na kumakapit sa ating paligid. Ngunit ano ang mangyayari kapag hindi sapat ang mga hakbang na ito? Kapag ang negatibidad ay tila walang katapusan? Dito na papasok ang ritual mayong gabi. Sa pamamagitan ng pagbuhos ng suka sa iyong pintuan, ipinapakita mo sa universo na handa ka ng bitawan ang malas na ito. Ang ritual na ito ay higit pa sa pamahiin, isang malalim na espiritual na gawain na nagbabalik loob ng mga enerhiya sa paligid mo at muling nagtatatag ng balanse sa iyong buhay. Kaya, bakit napakahalaga ng suka sa prosesong ito ng paglilinis? Ang kapangyarihan ng suka sa mga ritual ng Pilipino. Sa mga tradisyong Pilipino, ang suka ay may natatanging at banal na lugar. Hindi lamang ito isang karaniwang sangkap sa kusina na ginagamit upang dagdagan ang lasa, tinuturing itong isang makapangyarihang espiritual na panlinis. Ang suka, sa kanyang matalim at malinis na katangian, ay ginagamit sa mga ritual ng Pilipino sa loob ng mga siglo. Naniniwala ang iba na ang mga asidikong katangian nito ay may kakayahang wasakin ang negatibong enerhiya, linisin ang mga espasyo, at in-neutralize ang mga puwersang nagdudulot ng kamalasan. Historikal, ang suka ay ginamit sa iba't ibang paraan. Madalas itong hinaluan ng tubig upang makagawa ng isang makapangyarihang solusyon sa paglilinis ng bahay, ginagamit upang hugasan ang mga masasamang espiritu o linisin ang enerhiya sa isang kwarto pagkatapos ng isang hindi pagkakaunawaan. Sa parehong paraan, pinaniniwalaan din na ang suka ay maaaring magsilbing kalasad, nagbibigay proteksyon sa iyo at sa iyong tahanan mula sa mga darating na kamalasan. Ang koneksyon ng suka at paglilinis sa kulturang Pilipino ay makikita sa paggamit nito sa mga mahahalagang seremonya ng pagdadaloy.
Sa mga seremonya ng barangay, baryo, minsan ay ipinapahid ang suka sa paligid ng isang espasyo upang linisin ito mula sa mga natitirang espiritu o negatibong impluensya. Sa katulad na paraan, pinaniniwalaan na ang suka ay maaaring magbago ng kasalukuyang build-up ng malas, pinapalayas ang mga negatibong puwersa na humahadlang sa tagumpay, kaligayahan, at kapayapaan mula sa pagpasok sa iyong buhay. Ang paggawa ng ritual na pagbuhos ng suka sa iyong pintuan ngayong gabi ay isang pagpapahayag ng kapangyarihang ito ng sinaunang tradisyon. Isang simpleng ngunit makapangyarihang ritual na kumakatawan sa karunungan ng mga nakaraang henerasyon na tumutugma sa paniniwala ng mga Pilipino na ang tamang kasangkapan, kapag ginamit ng may layunin, ay maaaring magdulot ng malalim at pangmatagalang pagbabago. Hakbang-hakbang na ritual para alisin ang malas. Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng suka, at ang kahalagahan nito sa mga tradisyong Pilipino, dumako tayo sa mga detalye ng ritual. Isa itong simpleng ngunit makapangyarihang gawain na maaari mong isagawa ngayong gabi upang linisin ang malas na nananatili sa iyong pintuan. Sundin ang mga hakbang na ito ng maingat, at tandaan na ang tagumpay ng ritual na ito ay hindi lamang nasa aksyon, kundi sa layunin sa likod nito. Hakbang 1, ihanda ang iyong mga kagamitan. Bago magsimula, siguraduhin kumpleto ka sa mga kailangan. Kailangan mo ng isang bote ng puting suka, mas mabuti kung natural o organic dahil pinaniniwala ang mas malakas ito. Isang maliit na mangkok o lalagyan. Isang malinis na tela o pangpunas, optional, ngunit inirekomenda para magpunas. Isang tahimik at payapang lugar upang magtuon ng enerhiya. Hakbang 2, pumili ng tamang oras. Mahalaga ang oras sa bisa ng ritual na ito. Gawin ang ritual sa gabi, mas mabuti na pagkatapos ng takip silim, kapag ang mga enerhiya ng araw ay bumababa at ang espasyo ay mas handa para sa pagbabago. Ang hating gabi o ang mga oras bago magdaon ay itinuturing na pinakamakapangyarihang oras para sa mga espiritual na gawain. Hakbang 3, linisin ang iyong pintuan. Simulan sa paglilinis ng lugar kung saan mo isasagawa ang ritual. Walisin ang anumang dumi, kalat o abala. Ito ay simboliko dahil inihahanda mo ang espasyo upang tanggapin ang bagong positibong enerhiya. Ang isang malinis na pintuan ay nagpapahintulot sa malas na ganap na mawala. Hakbang 4, ibuhos ang suka. Ilagay ang mangkok o lalagyan sa labas ng iyong pintuan, siguraduhing nakaharap ito palabas, patungo sa kalsada o daan. Ito ay nagpapahintulot sa suka na magsilbing harang, tinutulungan ang pagtulak ng negatibong enerhiya mula sa iyong bahay. Dahan-dahang ibuhos ang suka sa isang paikot na galaw sa paligid ng perimetro ng iyong pintuan. Maaari ka ring magbuhos ng kaunting suka direkta sa lupa malapit sa pasukan, na bumubuo ng isang simbolikong protektibong bilog. Habang nagbubuhos, magtuon sa iyong layunin. Ay visualize na ang malas at negatibong enerhiya ay umaalis sa iyong bahay, sumisipsip sa suka. Isipin ang isang maliwanag at malinis na liwanag na pumapalibot sa iyong pintuan, na pinapalitan ang dilim ng kamalasan ng isang bagong pakiramdam ng kapayapaan at kasaganaan. Hakbang 5, magdasal o magsabi ng affirmation. Habang isinasagawa ang ritual, maaari kang magdasal o magsabi ng affirmation na malapit sa iyong puso. Isang karaniwang kasanayan ng Pilipino ay ang magsabi ng, "Ina, tulungan mo akong alisin ang malas sa aming tahanan at magbigay ng magandang kapalaran." Huwag mag-atubiling ipersonalisa ang dasal, magdagdag ng anumang salita mula sa iyong puso, humiling ng kapayapaan, kasaganaan, o proteksyon. Hakbang 6, iwanan ang suka magdamag. Kapag natapos mo na ang ritual, iwanan ang suka sa labas magdamag. Huwag itong istorbohin hanggang sa umaga. Binibigyan nito ng pagkakataon ang enerhiya na magsettle, at ang mga negatibong puwersa ay ganap na masipsip at mababago. Ano ang maaaring inaasahan pagkatapos ng ritual? Pagkatapos mong isagawa ang ritual ng suka, maaari mong simulan na mapansin ang mga banayad na pagbabago halos kaagad. Ang enerhiya sa paligid ng iyong bahay ay magsisimulang magbago, at sa loob ng ilang araw, maaari mong mapansin ang mga senyales na ang ritual ay gumagana. Maaaring hindi ito laging magaan, ngunit magiging mahalaga ang mga pagbabago sa kanilang sariling paraan. Pakiramdam ng magaan. Ang pinakaagad na epekto na maaari mong maramdaman ay ang pakiramdam ng magaan at kapayapaan. Maraming tao ang nagsasabi na pakiramdam nila ay parang may bigat na nawala mula sa kanilang mga balikat pagkatapos ng ritual. Maaari itong maging pisikal na sensasyon na parang ang pasanin ng malas ay sa wakas ay naalis.
Para bang hindi lang ang iyong pintuan ang nalinis, kundi pati na rin ang iyong emosyonal na espasyo. Pagbabago sa enerhiya. Maghanda para sa pagbabago ng enerhiya sa loob ng iyong tahanan. Maaari mong mapansin na ang mga pagtatalo o tensyon ay tila humuhupa o ang iyong mga iniisip ay nagiging mas malinaw. Ito ay ang enerhiya ng positibong puwersa na dumadaloy sa loob. Minsan, ang mga tao sa paligid mo ay maaaring magkomento sa pagbabago kahit na hindi nila alam ang tungkol sa ritual. Hindi inaasahang oportunidad. Sa mga susunod na araw, maaari mong simulan na mapansin ang mga bagong oportunidad o synchronicities na dumarating sa iyong buhay. Baka may lumabas na pagkakataon sa trabaho o makahanap ka ng solusyon sa isang problema na matagal mong hinaharap. Ang mga senyales na ito ay bahagi ng kosmikong pagbabago ng enerhiya. Kapag nalinis ang mga negatibong puwersa, lumilikha ito ng espasyo para sa kasaganaan na dumaloy. Mga panaginip at intuisyon. Maglaan ng pansin sa iyong mga panaginip at intuisyon sa mga araw pagkatapos ng ritual. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag nalinis ang enerhiya sa paligid mo, binubuksan nito ang isang kanal para sa espiritual na gabay. Maaari kang makaranas ng mga buhay na panaginip, makakuha ng mensahe mula sa isang mahal sa buhay habang natutulog, o maramdaman ang matinding gabay habang gumagawa ng mga desisyon. Pagbabago sa atmosfera. Isa sa mga pinakakitang epekto ng ritual ay ang pagbabago sa atmosfera ng iyong tahanan. Maaari mong maramdaman na ang bahay ay mas maliwanag, na parang isang layer ng bigat ay naalis. Ang hangin ay maaaring magmukhang fresher, at ang espasyo ay tila mas kaakit-akit, nagdudulot ng pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan. Ang mga senyales na ito ay isang makapangyarihang indikasyon na nagawa na ng ritual ang kanyang layunin. Ang universo ay nag-aalin, at ang negatibong enerhiya na iyong kinikimkim ay pinapalitan ng isang bagay na mas kapaki-pakinabang. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Bagamat ang ritual ng suka ay simple at epektibo, may ilang karaniwang pagkakamali na maaaring makaapekto sa lakas nito. Ang mga maliliit na kalimutan ay maaaring magpigil sa iyo mula sa ganap na pagkuha ng mga benepisyo ng ritual. Upang matiyak na makakamtan mo ang pinakamahusay na resulta, narito ang mga pangunahing pagkakamali na dapat iwasan. Hindi pagset ng malinaw na layunin. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng ritual na ito ay ang iyong layunin. Kung isinasagawa mo ito ng pabigla-bigla, nang hindi nakatuon ang iyong isipan sa kung ano ang nais mong makamit, ang pag-aalis ng malas at pag-anyaya ng positibong enerhiya, maaaring hindi magtagumpay ang ritual. Maglaan ng ilang sandali bago magsimula upang mag-grounding. Ituon ang iyong layunin at i-visualize na ang negatibong enerhiya ay nalilinis mula sa iyong pintuan, na nagbibigay daan para sa kasaganaan at kapayapaan na pumasok. Paggamit ng maling suka. Ang uri ng suka na ginagamit mo ay maaaring makaapekto sa ritual. Palaging gumamit ng puting suka dahil kilala ito sa kanyang mga katangiang nakapaglilinis. May ilang tao na pumipili ng suka na may dagdag na flavor o pabango, ngunit maaaring mabawasan ang lakas ng ritual ng mga ito. Manatili sa simpleng, walang lasa na suka para sa pinakamahusay na resulta. Pagtakbo ng mabilis sa mga hakbang. Bagamat ang ritual na ito ay mukhang diretsyo, ang pagmamadali sa paggawa nito ay maaaring maglimita sa bisa nito. Maglaan ng oras at gawin ang bawat hakbang ng maingat at may malasakit. Ang enerhiya na inilalagay mo sa ritual ay direktang nakakaapekto sa resulta nito. Dahan-dahang ibuhos ang suka, nang may layunin, at siguraduhing nalinis ang lugar bago magsimula. Pagwawalang bahala sa tamang oras. Mahalaga ang oras sa tagumpay ng ritual na ito. Ang paggawa nito sa maling oras, tulad ng sa araw kapag mas aktibo ang enerhiya, o sa oras na ikaw ay abala, ay maaaring makaabala sa daloy ng ritual. Dumikit sa paggawa ng ritual sa gabi o madaling araw, dahil ito ang mga oras na mas tumanggap ang espiritual na enerhiya. Kung ikaw ay hindi sigurado, subukang gawin ito sa hatingabi o bago mag-down, na itinuturing na pinakamakapangyarihang oras para sa mga gawain ng enerhiya. Hindi pagbibigay ng sapat na panahon. Pagkatapos ng ritual, mahalaga na iwanan ang suka sa labas magdamag. Ang iba ay maaaring magkaroon ng urge na linisin ito agad o magmadali at alisin ang suka ng masyadong maaga. Gayunpaman, pinakamahusay ang ritual kapag pinapayagan mong mag-settle ang enerhiya at ganap na sumipsip at magbago. Magbigay ng oras, hayaan ang universo na gawin ang kanyang gawain at magtiwala sa proseso. Pagwawalang bahala sa kapangyarihan ng paniniwala.
Ang pinakamahalagang salik sa anumang espiritual na ritual ay ang pananampalataya. Kung ikaw ay nagdududa sa ritual o hindi buo ang iyong tiwala sa kapangyarihan nito, maaaring hindi magbago ang enerhiya ng epektibo. Manampalataya sa proseso, magtiwala sa iyong layunin, at magtiwala na ang universo ay sumusuporta sa iyong mga pagsisikap. Ang pagdududa ay maaaring mag-block sa daloy ng mabuting enerhiya, kaya't magsagawa ng ritual ng may bukas na puso at isipan. Ang pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling ito ay magbibigay daan sa iyo upang maisagawa ang ritual ng may pinakamataas na bisa, na tinitiyak na ang malas ay aalisin, at ang iyong espasyo ay ganap na malilinis. Ngayon na natutunan mo kung paano isagawa ang ritual ng suka, at ang makapangyarihang epekto nito sa iyong buhay, panahon na para kumilos. Tandaan, ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa pag-alis ng malas, ito ay tungkol sa paggawa ng isang malay na desisyon upang linisin ang mga hadlang sa iyong buhay at magbigay ng espasyo para sa mga bagong bagay. Nasa iyo ang kapangyarihan upang baguhin ang iyong enerhiya at, sa paggawa nito, baguhin ang iyong buhay. Huwag maghintay na magbago ang mga bagay ng mag-isa, kunin ang kontrol ng iyong kapalaran ngayong gabi. Ang paggawa ng ritual ng pagbuhos ng suka sa iyong pintuan ay isang pahayag sa universo na handa ka nang tanggapin ang mas mabuti. Handa ka nang pakawalan ang lumang enerhiya, anyayahan ang mga bagong oportunidad, at buksan ang iyong puso sa mga biyayang naghihintay na sa iyo. Kung hindi mo pa nasubukan ang ganitong espiritual na paglilinis, ngayon na ang perpektong pagkakataon upang magsimula. Isagawa ang ritual ngayong gabi at hayaan ang iyong sarili na yakapin ang mga positibong pagbabago na susunod. Maging matyaga, manatiling bukas, at magtiwala na tutugon ang universo sa iyong mga pagsusumikap. At tandaan, ito ay simula pa lamang. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ritual tulad nito, maaari kang magbuo ng isang buhay na puno ng kapayapaan, kasaganaan, at kaligayahan. Bawat hakbang na ginagawa mo upang linisin ang negatibong enerhiya ay hakbang patungo sa paglikha ng buhay na nararapat sa iyo. Panawagan sa aksyon. Maglaan ng sandali upang magkomento sa ibaba, handa na akong magsimula muli. Ibahagi sa amin kung paano gumana ang ritual sa iyo, o ibahagi ang iyong mga karanasan sa iba pang espiritual na mga gawain. Maaaring ang iyong kwento ay maging inspirasyon para sa iba upang baguhin ang kanilang buhay. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ang ritual na ito, tiyakin na ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Lahat tayo ay magkasama sa paglalakbay ng buhay, at magkasama, maaari nating gawing isang lugar ng kapayapaan, kasaganaan, at positibidad ang ating mga tahanan. Maghintay para sa mga susunod na ritual, mga tip, at espiritual na kaalaman upang matulungan kang makaliin sa iyong pinakamataas na potensyal.